Mayong gabi tanan. Salamat kayo sa matag usang niya karon. Gabi ganihang buntag mga 2:30 man ko mag-ampo kay maunhan gyud ako ng Muslim diya. Daghan ang gampo mangitag trabaho pero nag-ampo ko ni makinga makalateral. Malipay may Ginoo na pud mi official diri sa mga leader. Ampo ta nilang Benedict, nilang Hani, nilang Ronel, nilang katong langitag trabaho. Ato tong ampo sila. So, daghan atong ampo kanang mabuntag oy. Dugay ta makahuman. Hantod, hapit ako maabdan alang kanang Muslim diha. Kanang magampo na sila din ha, namgod ang mic mo lang madungog nato ang okay ra pero mag-awo man pud ng iro kadungog mo lang masaba ba. So mo na nga sayo ta diri dapita sayo ta makaampo kay aron di ta maisturbo. So salamat ta sa matag usa. Salamat ta sa nilang Mr. and Mrs. Margaha, silang Ronel, akong pamilya ni adiri, akong kauban namo. Salamat kayo nga niata karong Wednesday prayer. Okay, so di ta magdugay atong basahon ng 2 Samuel 12:13. 12:13 lang akong i-message karon kay kadtong other verses ani ang duna pa ni part 4 ang part 4 ani bloody kay ba bloody kay nga message. So mao na ang atong gi wa lang nato to gi-appeal ato atong kana bang special nga message ba. Okay, 2 Samuel chapter 12 verse 13. Kanila atong mensahe karon. 2 Samuel chapter 12 verse 13. Okay na mo? Sige, kamay basa na ready, read. Apo ta amahan na mo langit nun, buhin mo nga Dios. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pangaliw po Lord nga kanang Wednesday amahan na ay magasimba dinhi. Salamat Ginoo nga gipaundang nimo kadyot ang ulan Lord nga ang imong mga anak bisan pa sa hulga sa ulan ni nagasimba sila kadimo. O amahan dining kagabhion among ipangamuyo ang imong presensya gayud. Kini mulipon tagay susulti ang matag usa tagay sayon pagsabot. Abuga amahan ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ ug tabuni kami sa bililhon nimong dugo. Among ipangamuyo amahan nga kini mensahe matagaan mig dakong leksyon ay sa kinabuhi ni David. Amahan akong ipangamuyo nangamuyo mi kanimo amahan nga kanang mga prayer request namo Lord makiling unta imong idulungog ug makabaton mi grasya ug kaluoy amahan. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, so ingon dinhi sa atong gibasa ug si David miingon ngadto ni Nathan, ako nakasala batok sa Ginoo. Ug si Nathan miingon ngadto ni David, ang Ginoo usab mikuha sa imong sala, dili ka mamatay. Kuan kayo ning kaning atong gitun-an ni laglom kayo nga mga laglom kayo mga masabtan na to ba. So atong mensahe karon padayon ta sa atong series of message. A man after God's own heart mao ni David. David, a man after God's own heart. Padayon ta aning mensahe specifically, thou art the man. Part 3 na ni. Part 3. So alang adtong wala makasugod aning part 1 o part 2 mao ni siya ang part 1 nato. Ang part 1 ani the chastisement of David's sin, ang pagpanton sa Ginoo sa sala ni David.
So, kanang gibutang nato diha nga 2 Samuel 11:27, mao na siya wa kung basaw na. And when the morning was past, David sent and pitched her to his house, and she became his wife and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Balo man ta sa miagi nato mga mensahe nga natintal si David samtang siya natulog, bangon siya, nagsuroy-suro siya sa biranda nga taas kaya ang building. Kita niya si Bathsheba nga naligo. Dayon matud pas pulong sa Dios, very beautiful. Guwapa gyud siguro to si Bathsheba. So na kabaton og kaibog si David motong iyang last. Ang sakit kaayo kay tungod sa sala niya ni Bathsheba, ang bana iyang instruksyonan iyang chief of staff nga ibutang sa front line sa battle. Kadtog yung ilang mga kontra nga mga deadly kay mga warrior. So kay aron mamatay si Uriah. So nahitabo gyud namatay si Uriah. Pagkamatay mao na niyang nag-mourn sila. Nagsubo sila. Pagkahuman sa ilahang pagsubo, and when the morning was past, si David nagpadala siya messenger, then gipakuha niya sa balay si Bathsheba ug nahimo niyang asawa. Dayon naboro si Bathsheba. Pero ingon diri, but the thing that David had done displeased the Lord. So mao na nga kanang 2 Samuel 11:27, last verse pa na of chapter 11, then pagsugod ato sa 12:1, doon na gap nga almost 1 year. Doon na gap na. There is a gap of some 12 months. So, panahon during the time, there is no mention of David's sin by David itself. There is no mention about David's sin even gikan sa Ginoo or anyone else for that matter. But this does not mean that those 12 months were a peaceful time for the troubled king. So, anong mga bulan na tense kaayo ni ang hari, si David. Wala siya kalinaw ba? Hindi kalinaw. Point A, it was a time of silence. It was a time of silence. So, sulod sa usa ka tuig, si David iyahang gitipigan ang iyang sala diha sa iyang kasing-kasing. So, there is no record of him telling anyone about. Walay record nga nagsulti siya ni bisan kinsa bahin sa iyang affair ni Bathsheba, or no one knew what he had done. Pero nahibalota nga si Bathsheba knew about the adultery at least. Point B, it was a time of sorrow. Panahon to sa ilang kasubo. Masabtan na to nga kani nga sugilanon sa kinabuhi ni David prompted him to write at least 2 different psalms. Nakasulat siya og duha ka salmo niini, nakaawit siya naa sa Book of Psalms nga ang usa ani na nabasa nato sa Psalm 32, specifically nabasa nato previous day, and the other is Psalm 51. Now, kani nga mga psalms were apparently written after David had confessed his sin. Nasulat to ni David. Paghuman adtong gi-confess niya ang iyang sala, then gipasaylo siya sa Ginoo, then gi-restored sa Ginoo ang iyang fellowship ngadto sa Dios. So kanini nagsulti ni nato nga kadtong paghuman adtong sala ni David with Bathsheba were not a carefree time of love. Dili wala sila
mura bag na sila sa kagol, na sila wala sila freedom sa mura kalipay ba. Wala sila kalipay, wala sila kalinaw. Mao na ang nahitabo ng ani ang part 1. Ang part 2 ani niya siya the confrontation of David's sin. Mao na siya ang part 2. Confrontation mao nag pagsudya ba. Gisudyaan na sa Ginoo si David sa iyang sala. The confrontation of David's sin. Now, siguro matingala siguro ta ngano ang Ginoo naghulat man nga wala man dayon niya sultihi i-confront si David sa iyang sala. Ang usa ka tubag niya na mahimo nga nahibalo ang Ginoo nga si David dili pagyud andam nga i-confront siya sa Ginoo niadtong panahon nga nahimo niya ang sin. Primero nahimo niya ang sin. Nahibalo gud ang Ginoo sunaon sa tao, nahibalo ang Ginoo sa kasing-kasing sa tao. So wala pa niya gi-confront si David kay nagtuo siya nga dili pagyud andam si David nga sudyaan siya sa iyang mga sala. Point A ana the shock of the confrontation. The shock of the confrontation. Medyo natong gisudyaan na siya, nakurat siya, the shock of the confrontation. So, nganong na-shock man ni siya kay dunay nabasa na tong context katong story ni gisulti ni Nathan ngadto ni David o ang Ginoo nagpadala ni Nathan usa to ka propeta. Meaning si Nathan usa ka propeta kaniadto sa Old Testament ang Ginoo dili makiistorya diretso sa tao. So ang Ginoo magiistorya sa propeta, ang propeta magiistorya sa tao. Kung ang tao kaniadto sa Old Testament niya, kung ang tao kaniadto makiistorya sa Ginoo, makiistorya sa siya sa priest, sa pari, dahil ang pari may makiistorya sa Ginoo. Yun ana ang pamaagi kaniadto. Pero sa atong panahon ron, anytime kita makasulti ta sa Ginoo. Mao nang pwede ta makaluhod diri, diretso tagluhod dayon ampo ta sa Ginoo. Mahimo na nato karon. So, kato si Nathan, usa ka propeta, dako kayo ang respeto ni David adtong tawhana. Siya mo'y nagsudya nga gigamit sa Ginoo sa iyang sala. So si Nathan nagdala og usa ka sugilanon bahin adtong dato nga tao nga daghan kaayong karniro nga iya pag yung gikuha ang usa ka karniro ni adtong pobre kayo niyang silingan aron mapakaon niya tong iyahang bisita nganing labay dito sa iyahang lugar. So si Nathan iyang gipasabot si David sa kamatuoran nga kadtong pobre, kadtong karnero adtong pobre nga tao, precious kayo to niya. Then mao to nagrepresent sa tanan nga naa niya ba kadtong iyahang karnero kay ato na nga estudyohan atong previous na itong mensahe nga katong karnero nga iyang gibuhi atong pobre, mura na itong iyang anak, pakaon siyang palad, painom niya sa iyahang kabo, dayon matulog dinha pa sa iyahang mutapad niya to, murag pinangga na kay niya ba? Maopoy yung gipakuha ni David nga mao ihawon para ipakaon ato iyang bisita. Nya ang pagsulti ni Nathan sambingay man. Pagkasabot ni David, pertisukuan ni David, ingon siya nga kanang tawhana na, kanang dato nga tao, maayo na siyang
pabayro nagkaupat atong gi kuha niya ang karnero sa iyang silingan nga pobre kayo. Dayon may nang tawhanan no? Patyon. Ingon sinatan niya. Paminaw ko subo po siguro sinatan ba. Wala po siguro siya malipay. Giingnan niya si David abi nimo, ikaw lang tawhanan na. Ikaw na. Kurat siya oy. Nakurat siya, the shock of the confrontation. Point B, the shame of the confrontation, ang yang kaulaw natong gisudyaan si David. Si Nathan gipahinumduman manggod ni Nathan si David sa tanan nga gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang gihimo sa Ginoo kaniya pili siya sa Ginoo nga maoy mahimong hari sa Israel. Then giluwas siya sa Ginoo, gipanalanginan siya, then gipataas pa gyud siya nga sa tibok Israel, gibutang siya sa trono sa Israel nga gihimo siyang hari. Then mao na ang iyahang naulaw siya. Then point C, the sorrow of the confrontation. Ang goal niya ni siguro makadungog ta sa kasubo siguro sa tingog ni Nathan samtang gipangutana niya si David aning verse 9. Ang iyang pangutana siya, nganong gihimo man nimo ni? Nganong gihimo man nimo ni? After the Lord has been so good to you. Nganong gihimo man nimo ni hawan nga ang Ginoo maayo kay kanimo? Ngano man nabuhat man nimo? So it must have broken the heart of the Lord to see the man that He called. Masabtan nato nga siguro nasubo pod kayo ang kasing-kasing sa Ginoo pagtan-aw niya ng tao si David nga iyang gitawag a man after God's own heart. Niadtong makaluluoy nga kondisyon ni David. So mao na ang part 2. Mao na atong mensahe karon. Part 3. Atong ibasa ganiha, mao niya siya, verse 13. The cleansing of David's sin. Ang paghugas sa sala ni David. So mao niya siya. Point A, the sin is confessed. Ang gisulti gyud ni David ang iyang sala ngadto ni Nathan. When David hears the charges natong nakadungog si David sa charges niya, suddenly ang iyang huna is clear. For the first time in months, he can see the situation just as it is, and he makes a full and honest confession. So nakasala siya sa Ginoo, gisulti niya ang tanan o ang iyang honest confession ngadto sa Nathan sa iyang sala. So gi-confess niya. Okay. Point B, tungod sa iyang pag-confess, ang iyang sala nalimpyuhan siya. As soon as David confesses, gisultihan si David nga ang iyang sins have been forgiven and that he will not be put to death as the law demanded. Dili manggod sayon ni iyahang gihimo nga violation, gihimo ni David kay naagi balaod ani ni Asya.
Mao ni ang balaod o. Leviticus chapter 20 verse 10. And the man that committed adultery with another man's wife, even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. So, kani si David, kung i-follow nila ang balaod, patyon gid unta na siya. Patyon gid siya. So, giingnan siya yung Natan nga ang imong sala gipasaylo na o dili naka patyon. So, instead of justice, imbes patyon siya, si David nakadawat siya kaluoy o grasya. David had received mercy and grace. He has been forgiven. He has been pardoned. The time of alienation from God is over. Katong time nga nalayo siya sa Ginoo, nawala na to. He is restored. Nabalik siya, then mauni ang unsay gisulti ni David nga nahitabo when he dealt with his sin. Mauni na siya o. Okay, kamo gani basa na Psalm 32 verse 1. Mauni nasulti ni David katong panahon nga na napasaylo siya sa Ginoo. Okay, kamo basa na Psalm 32:1. Second to the last slide ni sa Psalm 32:1. Kamo basa na. Ready, read. Verse 2 go. Verse 3 go. Verse 4 go. Verse 5 go. Okay, wow na gisulti ni David katong human siya napasaylo. Ingon si David, bulahan siya kang kinsang kalapasan napasaylo na. Kang kinsang sala natabuna na. Verse 2. Bulahan ng tao ngadto sa kang kinsa ang Ginoo wala nagaisip og kadautan. O diha sa kang kinsang espiritu walay limbong. Verse 3. Sa diha nga ako nagpakahilom, ang akong mga bukog mianam sa pagkatigulang, pinaagi sa akong pag-agulo sa tibok adlaw. Munang nahitabo sa iyang kinabuhi. Then, verse 4, ingon diri, kay adlaw o gabi ang imong kamot mabugat nganhi kanako. Ang akong umog nahimong mala sa tinginit sila. Kaning word sila din kung magbasa ka sa Bible nga naay sila bot pasabot ana pamalandungi ng pulungan na. Verse 5. Ingon te, ako miila sa akong sala nganha kanimo ug ang akong kadautan wala nako gitago. Ako miingon, ako musugid sa akong kalapasan ngadto sa Ginoo ug ikaw mipasaylo sa kadautan sa akong sila. So, mao na ang conclusion sa itong mensahe. This is how God always operates. Ingon ani gyud ang Ginoo maggihok. When sin is confessed openly and honestly, it is forgiven by the Lord. It's forgiven by the Lord. So, David, yan mabasa na nato na David is told that God has put away his sin. Kanang praise, put away, ambot pasabot ana, to take away or to pass over. Pass over. So, ang Ginoo gisulti niya ang mga sala ni David, then gikuha niya away from him. So, wala na siya sala. As far as David and God were concerned, they were gone forever. So that is a blessing
And that is what happened when we come to Him for forgiveness. Ingon ana po ta. Sa una, daghantag mga sala sa Ginoo. Pero sa panahon nga nakasabot ta sa pulong sa Ginoo, na-explain ta ug mao day ni siya, then nangayo ta pasaylo ang Ginoo pasiloon ta. Kanang mga daan na natong mga sala kalimtan na sa Ginoo. But matod pa sa Bible, ang ato ng sala ibutan niya sa iyang likod. Ato pa di na niya makita. Ang ato kunong sala iyahan ang ilabay sa lalom sa kadagatan. Wa na makasalom dito. Isang pag sa bungiro ka dito. Ito ang manas taalay ko no. So, that is a blessing and that is what happens when we come to Him for forgiveness. When we deal with our sins in open and honest confession, God forgives them and removes their stain from their lives. Mauna ang 1 John 1:9. Kamoy basa ng 1 John 1:9. Ready, read. So mauna giingon ni John. Ang atong buhaton i-confess ra gani. Confess. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. To cleanse us meaning hugasan ta. Kung sa maihugas sa Ginoo sa atong sala, hugasan niya sa iyahang dugo. Katong dugo niya nga hantod karon tuwa sa mercy seat sa langit, buhi to. Dayon ingon ana, that is how sin is to be handled, and when it is this way, forgiveness and restoration are always the result. Bisan sa Proverbs 28:13 ingon dito, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So, nindog ta, mag-ampo ta, amahan mo langit nun, buhi na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat, Ginoo, nga bisan kami nga mga makasasala na imo ming gipasabot, Lord, nga kaming makasasala, makabaton may kinabuhing walay katapusan, pinagi sa among pagtuo diha ni Jesus Christ. Salamat sa imong dugo nga gipaagas dito sa cross, amahan, alang ka namo. Diyos nga langit nun, salamat sa imong mensahe o among gipangamuyo, amahan, nga kini mensahe mulugdang ni sa among kasing-kasing, Lord, ug mahimo ning dako kay pagtulunan sa among kinabuhi. Kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal ng manluwas. Amen. Okay, nagkuta.